ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga latay sa katawan na mula sa mga sugat ng nakaraan na hinding-hindi maghihilom gaano man kahabang panahon ang magdaan. At sa mga sandali na hindi natin inaakala ay magbabalik sa atin ang mga masasakit na alaala. Ikaw kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan? Dear Papa Dudut, hello po, kumusta kayong lahat? Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Marami kasi akong napakinggan dito na mga kwento mula sa mga kabarangay natin na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon sa buhay. Kaya nga nasabi ko na lamang sa sarili ko na gusto ko ring magpadala ng storya at magbakasakali na maitampok ninyo sa radyo. Pero bago po ako magpatuloy sa pagkikwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Carlos, 30 years old at taga Pasig City. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company bilang isang agent. Sa edad kong ito ay wala pa akong sariling pamilya bagaman meron akong girlfriend, si Sandra, at plano na naming magpakasal sa susunod na taon. Ngunit hindi istorya ng pag-ibigan namin ang napili kong isalaysay, kundi ang karanasan ko noong kabataan ko sa kamay ng aking nanay, Amanda. Aray ko, Nay! Aray ko, dahan-dahan lang po ba? Baka matanggal na yung tenga ko sa lakas ng pagkakailan nyo eh! Kung pwede nga lang tanggalin ko yung tenga mo, bakit hindi, di ba? Wala ka talagang kadaladalang bata ka? Pinahihiya mo akong nanay mo eh! Ay, sorry po, Nay! Bitiwan nyo na po ako, parang awa nyo na! Aray! Ayan ang dapat sa'yo! Ayan pa! Ito pa! Aray! Aray! Aray ko! Tama na po! Tama na po, Nay! Masakit na po eh! Masakit? Kulang pa nga yan matapos mo akong ipahiya doon sa barangay gunggong ka! Mantakin mo! Kung matino ka ba namang tao eh, bakit ka magnanakaw ng kaning lamig doon sa karinderya ni Aling Odeng, ha? Sige nga! Hindi ko po matiis yung mga kapatid ko na kanina pa nag-iiyakan dahil sa gutom. At sumasagot ka pa talagang lintik ka! Bakit totoo naman po ah? Bakit kayo nananampal? Kung binibilan nyo na lang po sana kami ng pagkain, hindi kami magugutom. Hindi sana ako magnanakaw. Sige, sumagot ka pa. Ano, ha? Umanda ka sa aking bata ka, makikita mo, hinahanap mo. Diyan ka lang ha, hahanapin ko lang yung... Teka, nasa na ba yun? Dapat nandito lang yun eh. Dito ko lang yun sinabit eh. Nay, ano po yung hinahanap nyo? Nay! Ano pa ba? Di yung... Eto! Nakita ko na yung hinahanap ko. Ano po gagawin nyo sa sinturon, Nay? Nay, wag po! Nay! Anong wag, ha? Dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon para matuta! Tama na po, Nay, para awa nyo na po, masakit na po! Wala akong awa sa katulad mong matigas ang ulo, ha? Dapat sa'yo, nilalatayan ng sinturon sa katawan para magtanda, ha? Ayun pa! Ayun pa! Ayun Tama pa! na po! Tama na! Masakit na po! Tama na! Ano? Ha? Sasagot ka pa ba ng pabalang sa akin? Hindi na po, Nay! Dapat lang yan dahil makakatikim ka ng husto sa akin. Ayoko sa lahat yung sinusumbatan ako na para bang hindi mo na yung kausap mo, ha? Ayus-ayusin mo, Carlos. Dahil kaya kitang patayin sa palo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Opo, Nay. Puisit na bata to. Napahiya ako. Tumigil ka na dyan! Kalalaki mong tao! Napakaiyakin mo!
Papadudot, habang nagkakaedad ako at ang aking mga kapatid ay maraming pinagkait ang nanay namin sa amin. Una na nga doon ang kaligtasan sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ni nanay at madalas ay nakakatikim kami ng palo sa kanya. At ang paborito niyang ipampalo simula pa lamang noong maliliit kami ay sinturon. Walang araw na hindi ako nalalatayan ni nanay, kaya naman punong-puno ng peklat mula sa sugat na dulot ng hampas at palo niya ang aking katawan. Dahil din sa kahirapan ay wala kaming sapat na makain, kaya kinailangan kong kumayod sa pagtatrabaho para may pambili ng bigas at kakaunting ulam. Kung may sobra, pinambabaon ko yon sa eskwelahan. Pumasok ako bilang kargador sa palengke kapalit ng maliit na kita na madalas kulang na kulang para sa pamilya namin. Wala na kasi kaming tatay, iniwan na kami nito matapos mambabae. Si nanay naman ay mabisyo at hindi responsable. Kaya nga bilang panganay, Papadudot, ay lalo akong nagsumikap. Tumayo akong magulang sa dalawa ko pang nakababatang kapatid na babae. Siguradong matutuwa nito yung mga kapatid ko. Kasi paborito nila tong niluto ko. Apritadang manok. Buti na lang, binayaran na ako ni Aling Osang kanina. Nakabili ako ng ulam. Ay, tara ba? Ano ba yun? Punta ko na nga muna. Nay! Ano ba yan, Narciso? Ang lampa mo naman. Ay, di kaya. Buti pa tulungan na kita. Huwag kasi ang sahigang halikan mo. Nandito naman ako. Mamaya ka sa akin. Nay, sino po yung kasama ninyo? Ay, andiyan ka pala, Carlos. Buti pa tulungan mo tong Chong Narciso mo. Dali. Huwag yung pinanonood mo lang kami dito. Ay, Narciso si Carlos, panganay ko. Carlos, ano ba? Tutulala ka na lang ba dyan o tutulungan mo ako rito? Opo. Sige po. Halika, iupo natin siya sa bangko. Opo, Nay. Nagugutom ako. Nakakaamoy ako ng mabango. Ha? Ay, oo nga no. May niluluto ka ba, Carlos? Meron po. Buti naman dahil gutom na raw ang tiyong mo. Pero para po kasi sa mga At kailan kita tinuruan maging maramot, Aber? Parang pagkain lang pinagdadamot mo pa. Hala, sige. Pumunta ka doon sa kusina at ipaghain mo kami ng tiyong mo. Nay! Huwag mo akong simangutan ng ganyan, tatamaan ka sa akin. Ubus na yung ulam na niluto ko para sa mga kapatid ko. Sensya na. Napasarap kain ko. Di naman nasabi ng nanay mo na masarap palang magluto yung anak niya. Oo, kapag may lulutuin. Katulad ngayon. Hindi nyo man lang po ba tinirhan yung mga kapatid ko? Pati yung tinabi ko para sa kanila, kinain nyo rin eh. Aba, parang pagkain lang nanunumbat ka na. Tsaka wala pa naman dito yung mga kapatid mo Di na nila malalaman na nagluto ka. Buti pa, ibili mo na lang sila ng delata. Di naman maaarte yung mga yon. Tsaka, huwag ka nga magsasalita ng ganyan sa Chong Narciso mo. Ha? Matuto ka igalang siya dahil simula sa araw na ito, dito na siya titira sa atin. Carlos. Tama tong nanay mo. Bahay ko na rin to. Bakit po? Kasi boyfriend ko na siya. Siya na ang magiging bagong tatay ninyo. Ano po? Tama. Malapit pa naman ako sa mga bata. Wala kasi akong anak, kaya naman ako na ang magiging tatay ninyo, ha? At ayoko sa lahat, yung palasagot at saka yung matigas ang ulo. Tandaan mo!
Papa Dudut, masama ang loob ko sa nanay namin dahil hindi niya ginagampanan ng maayos ang pagiging magulang. Na-question ko tuloy ang Diyos kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng maging ama at ina ay sila pa ni tatay ang kinamulatan namin. Tapos hindi pa talaga nakontento si nanay dahil mas ginawa niyang impyerno ang buhay namin noong pinatuloy niya sa pamamahay namin si Chong Narciso. Hindi yun ang unang beses na nag-uwi ng lalaki sa bahay si nanay at pinakilala sa amin bilang bago naming tatay. Siguro ay panglima na si Chong Narciso dahil panandalian lamang ang mga nauna niyang karelasyon. Pero ito ang nagtagal at masasabi kong nagtiis sa ugali ng nanay namin na may pagkataklesa. Sa kabilang banda ay may pagkakapareho rin naman sila ng ugali at gawi. Tulad nga ng pagiging sugarol at pag-inom ng alak. Sobrang lungkot mga kapuso ng naging buhay namin. Bagay na nilalabanan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mataas ang pangarap ko sa buhay. Sa katunayan ay gusto kong kumuha ng medisina. Pero alam kong suntok sa buwan ang pangarap kong yon, lalo na sa estado ng pamumuhay namin. Kaya naman nakontento na lamang ako na marunong akong bumasa, sumulat, bumilang at nakakaintindi ng kaunting Ingles para hindi ko na hangarin pang makatungtong ng kolehiyo. Tuluyan ko nang pinagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho para kumita ng pera. Nangarap ako na makapag-ipon para makabukod na, Papa Dudut. Gustong gusto ko na kasing umalis sa bahay namin dahil pakiramdam ko pag nanatili pa ako ng matagal doon ay masisiraan ako ng ulo. Mapagtiis akong tao. Pero hindi ko na alam kung kakayanin ko pa bang makisama sa nanay at tatay-tatayan ko. Lalo na at mukhang hindi uso sa kanila ang pagbabagong buhay. Kaya naman nagsikap ako at nagdoble kayod sa pagtatrabaho upang makapag-ipon ng pangrenta ko sa apartment. At nagawa ko naman makalipas ang ilang buwan na pagtitiis at pagtitipid, Papa Dudut. Nay, magpapaalam po sana ako. Ano yon? Bubukod na po sana ako ng tirahan. Ano ka mo? Bakit? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Gusto ko po gusto ko pong maranasang mamuhay mag-isa kaya alis na po ako. Oh, saan ka naman pupunta? Magre-renta po ako ng apartment. Kabaliwan. Magrerenta ka meron naman tayong bahay. Hindi nga lang simentado at may konting mga butas sa bubong. Isama mo na rin yung medyo mainit pagtanghali kasi walang kisame pero wala ka namang binabayaran buwan-buwan. Tapos bigla mong gustong umalis at magrenta na lang. Sira ulo ka ba? Ay nako, naghahanap lang yata ng pagkakagastusan niya anak mo eh. Aba mo ka maraming pera. Hindi po. Bakit ka nga kasi aalis para magrenta? Siguro ayaw mo nang makita ang pagmumukha namin ng nanay mo Aminin mo na lang kasi, Carlos. Totoo ba yon, Carlos? O baka naman, ayaw mo nang mahingan, kaya gusto mo na lang umalis. Ay, nako. Ayan naman ang hindi pwede. Kailangan mo pa rin magbigay ha, kahit hindi ka na nakatira dito sa bahay, Carlos. Bakit po may pinagkakakitaan naman po kayo ni Chong. Ayan, diba? sinasabi ko na nga Gusto lang tumakas sa responsibilidad niyan. Yang anak mong yan, Amanda, nako. Ay, nako. Lintik ka talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mong gawin. Ay, kahit kailan sakit ka talaga sa ulo ko. Manong pumirmi ka rito sa bahay natin at maghanap buhay na lang para may pangambag ka. Kita mong di sapat yung pinagkakakitaan namin ng Chong mo. Pa-extra-extra lang siya sa construction, di ba? Ikaw lang ang inaasahan namin na makakapagbigay ng regular. Tapos plano mo pa kaming takasan. Hindi naman po sa ganon. Anong hindi sa ganon? Sinasabi mo lang kanina na may pinagkakakitaan naman kami.
Sabihin mong hindi, sasampalin ko yung bunganga mo. Sobra naman kayo magsalita sa akin, Nay. Buong buhay ko tumulong ako sa pamilya natin sa abot ng mga kaya ko. Kahit nga nung maliit pa ako eh. Mas ako na nga yung nagtatrabaho para may pambili tayo ng pagkain, tapos kayo, kung hindi nakatunga nga lang dito sa bahay o kaya nakikipagchismisan sa mga kapitbahay, nandun kayo sa sugalan. Aray ko! Bakit niyo po ako sinampal? Sa tingin mo, bakit? Namumuro na yung bibig mo, lumalaki kang bastos at palasagot. Amanda, gusto mo bang ako nang umupak dito sa anak mo, ha? Ayoko sa lahat yung bastos at palasagot na akala mo kung sino eh. Sige, Narciso. Turuan mo ng leksyon niyang batang yan para maalala niya kung ano lang siya sa pamamahay na to. Tama. Matagal nang hindi nakakasuntok tong mga kamao ko eh. Lagot ka sa akin ngayong ungas ka. Masyado kang madaldal, Carlos, ha? Nakakarindi ka na. Ay, Ha? Chong, teka, wag po. Ano? Nay, saklolo, wag po. Papa Dudut, ilang suntok at tadyak din ang inabot ko kay Chong Narciso bago niya ako tinigilan. Dinuraan din niya ako at ininsulto. Kung ano-anong pangit at masasakit na salita ang sinabi niya sa akin, dahilan para magtanim ako ng matinding galit sa kanya. Kasabay ng mga sariwang pasako sa katawan ng pagkirot ng mga nagdaang latay mula sa sinturong ginamit ni nanay sa panghampas sa akin noong araw. Kaya nga kahit na malaki na ako noon ay malaki rin ang takot ko sa sinturon. Pag nakikita ko kasi ang bagay na yon ay naaalala ko ang masakit at masamang nakaraan ko simula pagkabata. Bukod doon ay malaki din ang takot ko kay nanay, kaya 5 buwan ding naantala ang plano kong bumukod. Ngunit natuloy din ang pag-alis ko sa bahay namin at kahit na nakakatakot mamuhay ng mag-isa, kinaya ko at nagsikap ako na magpatuloy sa araw-araw. Doon ako nakapasok sa BPO sa tulong ng kaibigan ko at masasabi ko na kahit papaano ay umasenso ang buhay ko. Nagpapadala pa rin ako ng pera kina nanay para meron silang panggastos. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang kinakaroonan ko dahil ayoko na matunton pa nila ako. Kaya lang makalipas ang 6 na buwan ay may inamin sa akin ang kapatid ko na ikinagulat ko ng husto. Papa Dudut. Nasaan na yung Narciso na yun? Ilabas niyo yung taong yun, Nay! Asa na? Ano? Ano bang? Ha? Magunos dili ka nga, Carlos! Bakit ka ba nagwawala? Tinanong niyo pa talaga kung bakit? Sa bagay, wala kayong alam o baka naman alam ninyo kung bakit pero wala lang kayong pakialam. Ano ba kasi yon? Asa na yung lalaking yun? Ilabas niyo siya, Nay! Wala rito si Narciso. Umalis siya. Ilang araw na rin. Hindi pa siya umuuwi. Ewan ko nga kung bakit eh. Ano bang kailangan mo sa kanya, ha? Bakit mo siya hinahanap? Malaki yung atraso sa akin ng taong yun. Ano nga ang ginawa sa'yo ni Narciso? Sa akin wala, pero sa kapatid ko meron. Pero dahil wala kakayahan yung kapatid ko na pagbayarin ang hinayupak na yun, ako na lang ang gagawa nun para sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Pinagsamantalahan na kinakasama niyong yun yung kapatid ko, Nay. Ano ka mo? Huwag niyo sabihin hindi niyo alam yun. Hindi ko talaga alam. Wala namang sinasabi yung kapatid mo sa akin, kaya... Paano magsasabi yun sa inyo? Kulang na nga lang kalimutan nyo ng mga anak nyo kami. Sa sobra-sobrang pagmamahal nyo dun sa lalaking yun. Di ba? Di ba mas kinakampihan nyo pa sa kaysa sa amin? Huwag nyo sabihin hindi. Ako mismo naranasan ko noon nung nandito pa ako. Alam nyo kasalanan nyo kasi talaga to eh. Ano? Bakit ko naman to naging kasalanan? Kasi kayo yung nagpatuloy sa lalaking yun dito sa pamamahay natin. Mas inunan yung lumande kaysa magpakananay sa mga anak nyo. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo sa akin, ha? O bakit? Ako pa talaga yung sumusobra eh. Kumusta naman kaya kayo? Hoy, ako pa rin ang nanay mo, ha? Kaya wala kang karapatang bastusin ako ng ganyan. At kayo, may karapatan na pabayaan kami simula pagkabata. Hindi dapat ganun yung nanay, di ba? Sa pagkakaalam ko, ang nanay dapat responsable, mapagmahal at gagawin ng lahat, maprotektahan lang ang anak niya. Pero hindi. Kabaliktaran kayo lahat ng mga magaganda at mabubuting katangian na sinabi ko. Yung inyo kasi, pangit at masama.
Kaya kasalanan nyo kung bakit napahamak yung kapatid ko eh. Humanda kayo kasi papakulong ko rin kayo. Bakit kasama ako? Carlos naman, huwag mo namang gawin yun. Nanay mo pa rin ako eh. Parang awa mo na, Carlos. Maawa ka naman sa akin. Ayoko mabulok sa bilangguan. Ano maawa? Eh kayo nga hindi kayo naawa sa amin noon kaya bahala kayo sa buhay nyo. Carlos naman, huwag mong gawin sa akin to. Nanay mo pa rin naman ako. Nanay ka nga namin pero kahit kailan hindi ka naman nagpakananay sa amin. Eh ano pang saysay na kilalanin ka naming nanay? Sige nga. Wala, di ba? Wala! Papa Dudut, galit na galit ako sa nanay ko dahil pakiramdam ko ay hinayaan lamang niya na mapahamak ang kapatid ko sa kamay ng kinakasama niya. Kaya naman sinisisi ko siya ng husto sa mga nangyari at kinamuhian pagkatapos. Bukod doon ay sinisisi ko rin ang sarili ko dahil mag-isa lamang akong tumakas noon sa poder ng nanay namin. Dapat ay sinama ko pala ang mga kapatid ko at hindi ko sila iniwan. Desidido na ako noong sampahan ng kaso ang tatay-tataya naming si Narciso, kaya lang bigla naman siyang inatake sa puso at tuluyang natulog sa kamatayan. Para sa akin, kulang pang kabayaran yon sa kanyang pagkakasala kaya naman hindi ako tuluyang natahimik. Paulit-ulit kong hiniling na sana'y masunog sa impyerno ang kaluluwa niya. Abot langit ang galit ko sa taong lumapastangan sa kapatid ko. Hindi ko rin naman maihabla si nanay dahil naawa ako nung nakita ko siyang nagluluksa sa biglaang pagkamatay ng kinakasama niya. Pero andun pa rin yung matinding galit sa puso ko para sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagdesisyon akong kuhanin sa poder ng nanay namin ang dalawa kong kapatid. Bagay na mariin niyang tinutulan noong una. Marami siyang sinabi at nagmakaawa siya na kesyo pag umalis kami ay maiiwan na lamang siyang mag-isa. Sinumbatan ko siya na wala naman siyang kwentang nanay at hindi naman niya kami kayang ipagtanggol laban sa ibang tao. Kaya nga naging bingi ako at hindi ko pinakinggan ang panambitin niya. Umalis kami ng mga kapatid ko sa poder niya at pinabayaan siya. Nangako ako sa mga kapatid ko na gagawin ko ang lahat upang mabuhay kami ng payapa. Makaraan nga ang 1 taon ay inamin sa akin ng pangalawa kong kapatid na nakausap niya ang nanay namin at gustong gusto raw akong makita. Nung una ay nagalit pa ako sa kapatid ko dahil pinagbawalan ko na silang makipag-ugnayan ulit sa nanay namin. Pero pinaintindi nila ng bunso namin na kailangan kami ni nanay, Papa Dudut. Kaya nga kahit labag sa kalooban ko, pumayag akong bumalik sa dati naming tirahan at nadatnan ko doon ang nanay namin na may kargang sanggol, Papa Dudut. Carlos anak! Buti naman umuwi ka! Ang tagal ko nang hinintay ang pagbabalik mo, nak! Buti naman! Hindi po ako umuwi. Sa totoo lang, labag sa loob ko na bumalik pa dito sa bahay natin eh. Wala naman po kasing magandang alaala sa lugar na to kundi yung pagmamalupit at pang-iinsulto nyo sa akin. Masaya na po kami ng mga kapatid ko na mabuhay ng malayo sa inyo. Alam ko at tama naman talagang ginawa ninyo. Yung iwan ako kasi hindi ako naging mabuting ina sa inyo. Yung totoo, simula nung umalis kayo ng mga kapatid mo napagtanto ko mga pagkukulang ko. At walang araw at gabi na hindi ako umiiyak at nagsisisi sa mga kasalanan ko sa inyo, anak. Lagi kong dasal sa may kapal na sana isang araw umuwi kayo rito sa bahay natin. Dahil hindi ko naman alam kung saan ko kayo pupuntahan. Hindi ko naman alam kung saan kayo hahanapin dahil tuluyan na kayong lumayo sa akin.
Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Umasa ako na magkikita pa rin tayo, na makikita ko pa rin kayo. Kaya nga, araw-araw kong inaabangan ng mga kapatid mo sa eskwelahan nila eh. Gusto ko kasi sana kayong makausap, anak. Gusto ko kayong makita. Para saan pa? Di ba pinabayaan nyo na kami? Noon pa man parang ayaw nyo na sa amin kasi pabigat lang kami sa inyo eh. Tapos ngayon na umalis kami, nagpakalayo-layo. Tsaka nyo kami biglang gusto makita. Mahanap. Para humingi ng kapatawaran. Ay, wala na rin saysay. Wala na, Nay. Alam ko naman yun pero gusto ko pa rin subukan. At saka nakakahiyaman pero nangangailangan din kasi ako ng tulong eh. Wala naman akong malapitan. Wala akong mahingan. Galit na sa akin yung mga kapitbahay natin, anak eh. Tapos, wala naman tayong kamag-anak dito sa malapit. Eh kung ako lang naman kaya ko namang tiisin eh. Yung hirap, yung gutom, yung pag-iisa, kaya kong tiisin lahat yun. Pero kawawa yung anak ko eh. Kawawa yung kapatid ninyo. Kawawa yung anak nyo. Kapatid namin. Oo. Ang baby na to. Kapatid ninyo ang baby na to, Carlos. Nung namatay si Narciso, tsaka ako lang nalaman na nagdadalang tao pala ako. At nakuha nyo pa talagang magluwal ng bata sa mundo na papabayaan nyo lang naman din. Di ko naman ginusto ito eh. Ilang beses, Carlos. Ilang beses ko nga naisip na ipalaglag na lang tong kapatid ninyo eh. Kaya nga kinakain na ako ng konsensya. Tinatalaban pa pala kayo nun? Carlos naman. Alam ko na malaki ang pagkakasala at pagkukulang ko sa inyo ng mga kapatid mo. Lalo na sa'yo. Dahil pinakargo ko sa'yo noon ang responsibilidad ng pagiging isang magulang. Pero wala naman akong naalala na tinuruan kitang maging masama ah. Hindi rin naman likas sa'yo yun kaya nakikiusap ako. Kahit na para na lang sa kapatid mong to. Tulungan mo siya. Tulungan mo kami, nak. Parang awa mo na. Wala na talaga akong ibang malapitan eh. Ikaw na lang. Kaya sana wag mo namang ipagkait sa amin ang awa mo. Papa Dudut, akala ko ay tuluyan ang naging bato ang puso ko ngunit hindi pa rin pala. At napatunayan ko yon noong nakaramdam pa rin ako ng habag sa nanay ko at sa sanggol na kapatid namin sa dati niyang kinakasama na si Chong Narciso. Naawa ko ng husto sa sitwasyon nila at kahit na ayoko na muling pabalikin siya sa buhay ko ay pansamantala kong kinalimutan ang mga kasalanan niya sa amin. Oo, kinupkup ko ang nanay at kapatid ko at pinatira sa nirerentahan naming apartment kung saan naninirahan din ang dalawa ko pang kapatid na babae. Nagsama-sama ulit kami at nakita ko naman ang pagbabago ng nanay ko. Pero hindi pa rin ako ganon kakomportable sa presensya niya. At kahit na ginagawa naman niya ang lahat para mapatunayan na nagbago na siya ay hindi pa rin mawala sa akin ang takot na baka anumang sandali ay maaari niya ulit kaming saktan. Mabilis na lumipas ang maraming taon at nagkaroon ng karamdaman ang nanay namin. Pagkatapos ay na-stroke pa siya, hindi lang isang beses kundi 2 ulit pa. Dahilan para maparalisado ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, Papa Dudut. May masakit po ba sa inyo, Nay? Meron. Pero hindi katawan ko. Kung tutuusin wala na nga akong maramdaman sa katawan ko. Hindi ko na maigalaw. Hindi ko na mailakad. Baldado na ako, anak. Po kayo mag-alala kasi naghahanap naman ako ng pwedeng mag-therapy sa inyo eh. Yung home base para hindi na kayo mahirapan.
May kaibigan ako na na-stroke din yung nanay niya. Pero katapos naman ng mga gamutan tsaka ng therapy, ayun, nakalakad naman ulit. Pero gagastos ka pa eh. Ayoko naman nun. Nahihiya na nga ako sa'yo, anak. Pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat sa mga kabutihan mo kasi naging masama akong nanay sa'yo nung araw. Nakaraan na po yun, ay. Tsaka sa ilang taon naman nating pagsasama rito sa bago nating tirahan, sinubukan naman ninyong bumawi. Sinubukan yung maging mabuting nanay sa akin, tsaka sa mga kapatid ko. Kahit na nung una, naiilang ako tsaka hindi ako sanay. Pero unti-unti naman nakumbinsin niyo ako na tuluyan ko na nga kayong mapagbagong buhay. Ewan ko ba naman sa akin? Kung bakit huli ko pa napagtanto lahat-lahat yun. Kung kailan nasaktan na kayo ng husto ng ibang tao at ng mismong mga kamay ko. Sa tuwing nakikita ko yung mga peklat ninyo sa katawan, dulot ng mga latay ng sinturo na pinahampas ko sa inyo nung araw natutulog ang puso ko. Hinayaan ko kayo na mapahamak at abusuhin ng ibang tao dahil naging mahina at makasarili ako. Araw-araw, Carlos. Araw-araw, inihingi ko ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan ko sa inyo. At ngayon na may sakit na ako, pakiramdam ko, ito na yun. Ano pong ibig niyo sabihin? Ito na yung kabayaran ko sa mga kasalanan ko sa inyo. Ang tuluyan ng mawala sa mundong ito. Papa Dudut, nagkaiyakan kami ni nanay matapos ng pag-uusap naming yon. At nung tumahan na kami ay nakumbinsi ko siya na kainin ang dala kong pagkain. Kung noong araw si nanay ang nagsusubo sa akin, pero nang mga panahong yon ay siya na ang sinusubuan ko. Nangako sa akin ang nanay na gagawin niya ang lahat para lumakas nang sa ganon ay patuloy siyang makabawi sa amin na mga anak niya. Kaya lang ditong 2025 lang ay tuluyan nang sumakabilang buhay ang nanay namin. Masakit, malungkot at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan noong araw, ay masasabi ko na mahirap pa ring mamatayan ng magulang. Pero masaya naman kaming magkakapatid dahil kahit papaano naranasan at naramdaman namin ang pagmamahal ng isang ina. Isang ina na bumawi sa kanyang mga pagkukulang. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok sa programa ninyong Barangay Love Stories ang storya ng buhay namin. Nawa ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, lalong-lalo na po ang mga magulang. Hiling ko lang na tratuhin ninyo ng tama, mahinahon at may pagmamahal ang inyong mga anak. Gawin ninyong ligtas ang tahanang kalalakhan nila dahil yon ang magsisilbi nilang pahinga pag binalikan nila ang mga ala-ala ng nakaraan sa tuwing nakakaramdam sila ng kapaguran sa buhay na ito. God bless and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carlos. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.